Mga kasambuhay, magandang araw po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagunita po ng mga mahal na araw. Ako po si Father Paul Marquez mula sa Society of St. Paul. Samahan ninyo po ako sa ating tradisyon, ang Bisita Iglesia. Bibisitahin natin ang mga makasaysayang simbahan ng probinsya ng Pampanga, San Nicolas de Tolentino Parish sa Macabebe, San Guillermo Parish sa Bacolor, Santa Monica Parish sa Minalin, Santiago Apostol Parish, o mas kilala bilang Betis Church sa Guagua, St. Peter the Apostle Parish sa Apalit, at Holy Rosary Parish o ang Pinamban Maragul ng Angeles, Pampanga. Ang Archdiocesan Shrine ng Apong Mama Kalulu sa Angeles. Bawat simbahan ay may kani-kaniyang kwento mula sa arkitektura, kasaysayan at tradisyon ng pananampalataya. At ngayong taon ay may inihanda kaming espesyal para sa inyo. Kung inyo pong mapapansin, tayo ay nasa Kusinang Matua na matatagpuan dito sa Mexico, Pampanga. Isang tahanan na naging tagapag-ingat ng tradisyonal na lutuing Kapampangan. Ang Matua ay nangangahulugang luma o sinauna. At dito, bawat putahe ay may kasaysayan. At makakasama po natin mamaya si Aching Lilian Borromeo. Bago po tayo lumipat sa ating unang simbahan, hayaan ninyo akong magbahagi ng kaunting katekesis tungkol sa tradisyon ng Bisita Iglesia dito sa Pilipinas. Ang Bisita Iglesia ay isang matagal ng kaugaliang Kristiyano tuwing Semana Santa, kung saan ang mga deboto ay bumibisita sa 7 simbahan upang pagnilayan ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang ito simpleng ritual, kundi pagkakataon ding magnilay sa mga misteryo ng pananampalataya at palalimin ang ating debosyon sa Diyos, lalong higit ngayong Kwaresma sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagkakawanggawa. Sa ating pagbisita Iglesia dito sa Pampanga, mararamdaman natin ang pinagsamang yaman ng pananampalataya, kultura, sining at pagkain. Ang lahat ng ito ay pinangangalagaan ng Archdiocese of San Fernando dito sa Pampanga sa pangunguna ni Archbishop Florentino G. Lavarias upang patuloy na palakasin ang espiritual at kultural na pamana ng mga Kapampangan. Halina kayo at ating simulan ang ating Bisita Iglesia 2026. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naniniwala ako, aking Diyos, na ako ay nasa iyong harapan, na nakatunghay ka sa akin at nakikinig sa aking mga panalangin. Napakadakila mo at napakabanal, sinasamba kita. Ipinagkaloob mo sa akin ang lahat, pinasasalamatan kita. Labis akong nagkasala sa iyo. Hinihingi ko ng buong puso ang iyong pagpapatawad. Ikaw ay napakamahabagin. Hinihiling ko sa iyo ang lahat ng biyayang nalalaman mong makabubuti sa akin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Father Ariel. Hi, Father Paul. Welcome, welcome. Nakarating kami dito sa inyong simbahan. Welcome dito sa aming simbahan. Antigo na sa yata San Nicolas ito, de no? Tolentino. Thank you, Father. Medyo maganda yung aming biyahe pagparito. At Yeah. sulit na sulit naman kasi ang ganda-ganda ng simbahan. Buti naman, pala. hindi kayo pumunta rito ng ng mga bandang June, July, August. Kasi Bakit? baha. Baha. Oo. Ngayon na talagang dry ngayon. So kung July and August, mamamangka kami. Magbaba ka dyan. Dadang ka siya dike. Ang San Nicolas de Tolentino Parish sa Macabebe ay isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Pampanga. Itinatag ito noong 1575 ng mga paring Agustino
At noong 1576 itinayo ang unang istruktura ng simbahan sa bayan. Ang arkitektura nito ay barn-style Baroque na may mga simpleng detalye ng neoclassical design. Matatag at payak sa labas, ngunit may lalim ng kasaysayan at pananampalataya sa loob. Sa loob ng mahigit 4 na siglo, ito ang naging sentro ng buhay pananampalataya ng mga taga-Makabebe. Ngunit ang simbahan ay hindi lamang saksi sa debosyon, ito rin ay naging saksi sa trahedya. Noong Abril 27, 1899, sa tinaguriang Burning of Makabebe, sinunog ang simbahan upang maantala ang pag-abante ng hukbong Amerikano sa Ilog, Pampanga. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kasaysayan ng bayan na nakaimpluwensya sa kanilang naging papel sa mga sumunod na yugto ng digmaan, kabilang ang pagkadakip kay Pangulong Emilio Aguinaldo noong 1901. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag ang simbahan at ang bayan. Ang patron ng simbahan ay si San Nicolas de Tolentino o si Apong Kulas sa mga taga-Makabebe, ay isang paring Agustino na kilala bilang patron sa pananalangin sa mga kaluluwa sa purgatorio dahil sa kanyang taimtim na pagdarasal, pag-aayuno at pag-aalay ng misa para sa mga yumao. Ayon sa tradisyon, nagkaroon siya ng pangitain ng mga kaluluwang humihingi sa kanya ng panalangin. Kaya't mas lalo niyang pinaigting ang kanyang pag-aayuno at pag-aalay hanggang sa makita niyang sila'y nakakaakyat na sa langit. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-10 ng Setyembre. Buhay na buhay pa rin ang debosyong ito as sa tradisyon ng San Nicolas Bread o mas kilala natin bilang San Nicolas Cookies, mga tinapay na may hulma ng santo at inihahanda bilang alay tuwing kapistahan. Higit pa sa isang pagkain ang San Nicolas Cookies na sumisimbolo ng panalangin para sa mga yumao, pagkakawang gawa at pagbabahagi. Dito sa Pampanga, ang pagkain ay hindi lamang pangkatawan. Ito rin ay bahagi ng pananampalataya at debosyon. Thank you very much, Father, sa pagtanggap niyo sa amin dito sa aming pagbibisita iglesia sa inyong parokyang San Nicolas de Tolentino. Nicolas de Tolentino. Magpakilala po muna kayo, Father. Ako po si Father Ariel Limhoco. Ako'y taga Candaba at presently ako ang nakasign na Cura Paroko dito sa San Nicolas de Tolentino, Makabebe, Pampanga. Dito, Father, sa Makabebe, ang simbahan ay dinala ng mga Agustinian friars. friars. So, dahil dyan, yung mga santo dito sa harap ninyo, nakita nyo sa retablo, puro mga ano yan. Agustinian. Mostly Agustinian, no? Katulad ni Santa Rita, si Santa Monica, mga Agustinian saints sa mga yan. Father, pwede po ba nyo kaming kwentuhan tungkol sa patron saint ng Makabebe, si San Nicolas? So, si San Nicolas, according to biography niya, ay from Italy, Italy siya, no? Naging malapit kay Saint Augustine, no? Saka magaling din siyang mag-preach nung panahon niya, no? He's a good preacher. At meron siyang famous na storya na siya ay nakapagpapagaling sa kanyang mga biscuits na pinamimigay, pinamimigay sa mga tao. Lalo sa mga tao. Ilan na yung gumaling dahil sa kanyang biscuit, sa kanyang tinapay. Kanya doon nagsimula yung devotion na sa pamimigay ng mga San Nicolas Cookies. Bukod po doon sa cookies, Father, di ba meron din siyang image na may hawak siyang platito at may ibon doon? Di ba yung ibon na yun partridge yung Partridge. ibon? Oo. Partridge in a pear tree. Pinapakain siya ng meat. Meat ng Pero partridge. hindi siya carnivorous. So Hindi siya ay hindi siya talagang carnivorous, siya ay vegetarian, vegetarian. no? Vegetarian siya. At imbes na yung ibon ay paluto niya, kainin niya, Kinurusan ho yata. kinurusan niya, nabuhay, di ba? Nabuhay at Nabuhay lumipad.
lumipad yung ibon. Oo. At sa kanang kamay naman po, Ay, yung cross. cross. Oo. Cross. Siyempre, yung kanyang yung image ng mga santo, yung Pinagdinilayan Oo. palagi. No? yung kanyang, inspirasyon, yung cross. Si Jesus Christ on Jesus the Christ, cross. oo. Yun Dahil ang kanyang- marami din siyang dinaanan siguro mga pagsubok. pagsubok. Mga pagsubok, ganun. Dito po sa Makabebe, ano po ang pinakamabigat ninyong pagsubok? Dito, yung pagsubok dito, Hulaan ko po, tubig. correct. Tama. Yung sobra-sobrang tubig. Oo, pag... Yung iba walang tubig. Dito naman, sobra. merong months na maraming ulan na nahulog, ay bumabaha. At pag bumabaha dito, hindi ka na makalabas. Wala na akong Hindi magawa. ka na makalabas. Yun nga, imbes na magamit sa makontrol yung tubig dito sa Masantol, sa Makabebe, at iba pang lugar, hindi na. Dahil sa, yun nga, yung flood control, hindi na maasahan, no? So, Father, para sa mga parishioners ninyo, ano yung binibigyan nyo ng emphasis na pwede nilang mapulot na virtue o katangian ng ating patron saint na si San Nicolas? Yung kanyang pananampalataya. Pananampalataya. Yung kanyang faith, no? Tsaka yung kanyang katatagan. Lalo na sa pagsubok. Lalo na nung may sakit siya, no? Yung talagang siya'y naniwala sa Diyos na hindi siya pababayaan, na siya'y pagagalingan ng Panginoon. Maraming pong salamat, Father Ariel, sa inyong panahon at sa pagtanggap sa amin dito sa inyong parokya. San Nicolas de Tolentino. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos. Dahil sa haba ng kanilang sinasabi, huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Buhay na buhay ang pagiging Katoliko natin sa panahon ng Kwaresma. Marami tayong mga nakagawiang ritual at pagdedebosyon sa paggunita ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Dahil marami tayong nagtitipon-tipon at nananalangin, nakakahugot tayo ng lakas sa pananampalataya ng bawat isa. Marami man tayong mga alalahanin at pagsubok sa buhay, patid nating nakikinig ang Diyos sa taimtim nating pagsusumamo. Nakakatuwang makita ang makapal na pulutong ng mga kabataan, halimbawa na naglalakad tuwing Huwebes Santo mula sa iba't ibang dako paakyat sa simbahan ng Antipolo, o di kaya'y ang mga prosesyon sa iba't ibang dako ng bansa. Patuloy pa rin ang pagdadala ng mga palaspas sa pagsimba sa simula ng mga mahal na araw. Hindi pa rin nawawala ang pag-awit ng mahabang pasyon. Dito sa Pampanga, kontrobersyal pa rin ang ginagawang penitensya ng maraming kalalakihan na sinasaktan ang kanilang sarili bilang bayad puri sa kanilang pagkakasala. Binalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad na iwasan ang estilo ng kabanalan ng mga lider pang-relihiyon sa kanyang kapanahunan. Walang kagatol-gatol niyang tinawag ang mga eskriba at pariseyo na mga ipokrito at mapag-imbot dahil paimbabaw ang kanilang pagsamba sa Diyos. Walang sinuman ang nanghas maliban kay Jesus na magparatang sa mga eskriba at mga pariseyo na mga ipokrito. Itinuturing silang kapita-pitagan, ngunit hindi nagdalawang isip si Jesus na gibain ang para sa kanya ay pagpapanggap ng mga ito. Tinuligsa ni Jesus ang pagtawag nila ng pansin tungo sa kanilang sarili.
Tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad na katagpuin ng Diyos sa pananalangin at iba pang mga gawain kabanalan sa katahimikan at taglay ang taimtim na kalooban. Hindi ang paghanga ng tao ang dapat nilang hangarin. Isa lamang kailangang malugod sa atin. Walang iba kundi ang Diyos. Tularan natin ang halimbawa ni Jesus na tahimik na namuhay habang nangaral at tumulong sa mga tao. Nagsalita siya kung kailangan, ngunit hindi siya kailanman naghamon ng away o naghangad ng gulo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, Eucharistikong Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ko ang iyong pinakamagiliw na puso dahil sa biyaya ng simbahan. Siya ang inang nagtuturo sa amin sa katotohanan, gumagabay sa amin sa landas patungong langit at naghahatid ng buhay ng Diyos sa amin. Ipinagpapatuloy niya ang iyong mapagligtas na misyon dito sa lupa bilang katawang mistiko, siyang arka ng kaligtasan. Siya ay di maaaring magkamali, hindi nagbabago at pangkalahatan. Pagkalooban mo nawa ako ng grasyang ibigin siya kung paano mo siya inibig at pinabanal sa iyong dugo. Makilala nawa siya ng mundo, lahat nawa ng tupa ay mapabilang sa iyong kawan. Ang lahat nawa ay magkaroon ng kababaang loob na makipagtulungan sa iyong kaharian. Magiliw na puso ng aking Jesus, tulungan mo akong lalo pang ibigin ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, Father Ted. Hello, Father. Welcome to the parish of San Guillermo. Thank you Bacolod. very much. Thank you. So, Father, matagal na po kayo dito sa parish? Parang last year pa lang, May. So, Ah, bali, magna 9 months pa lang ako dito. May 2025. So, 9 months pa lang kayo dito? Wala pa. Wala pa. Ang San Guillermo Parish sa Bacolod, Pampanga ay isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Itinatag ito noong 1576 ng mga Agustino. Ito ay itinayo sa lupang pagmamay-ari ni Don Guillermo Manabat, isang mayamang asyendero at pinaniniwala ang tagapagtatag ng Bacolor. Kaya naman, ipinangalan ang simbahan kay San Guillermo Ermitaño o Saint William the Hermit sa Ingles bilang parangal sa santo at sa nagkaloob ng lupa. Ang patron ng simbahan, si San Guillermo Ermitaño, ay isinilang noong ika-12 siglo sa Pransya. Isang sundalo, ngunit kalaunan ay nagbago ang kanyang puso at piniling ialay ang buhay para sa Diyos. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing ika-10 ng Pebrero. Si San Guillermo ay paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan ng mundo, kundi sa isang pusong ganap na iniaalay para sa Diyos. Ang simbahan naman ay pinangalanan sa kanya dito sa Bacolor ay ilang beses nasubok sa katatagan. Nasira ito ng lindol noong 1880 at muling itinayo noong 1886. Muli itong nawasak ng lindol noong 1897 at itinayo muli. Ang simbahan ng San Guillermo ay tipikal na lumang simbahang Espanyol. May malawak na pader, mataas na bintana at maringal na retablo. Ang pangunahing altar, ang magkabilang retablo at pulpito ay pinahiran ng gintong dahon na nagpapakita ng antas ng barok o rokoko sa panahong iyon. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok na naganap ay matapos ang pagputok ng pinatubo noong Hunyo 15, 1991. Sinundan ito ng mapaminsalang lahar at noong Setyembre 3, 1995, halos natabunan ang simbahan sa kalahati ng taas nito. Dahil dito, kinakailangang lumikas ng higit na 67,000 na residente ng Bacolod. Sa kabila ng trahedya, hindi iniwan ng mga tao ang kanilang simbahan. Maingat nilang itong inukit at iniayos.
ang altar, ang retablo at mga estatwa na naligtas mula sa lahar at muling itinayo ito lahat sa loob ng simbahan. Ngayon kilala ang simbahan bilang Sunken Church of Bacolor, isang tanyag na destinasyon ng mga turista. Ang natitirang estruktura ay hindi lamang tanawin at kasaysayan, kundi isang patunay ng katatagan at pananampalataya ng mga taga-Bacolor. Ang kalahating nakalubog na mga retablo at iba pang parte ng simbahan ay nagpapaalala sa lahat ng tibay ng pananampalataya sa gitna ng sakuna. Sa pagbisita natin sa San Guillermo Parish, may kita natin ang di matitinag na pananampalataya ng komunidad, isang buhay na inspirasyon ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Thank you, Father Ted, sa pag-welcome mo sa akin dito sa Bacolor. Pero di ho ba kilala ang Bacolor dahil ito ay lumubog dahil sa lahar? Oo. Yes. So marami po taga rito ay uprooted at dinala sa mga Sa mga resettlement resettlements, areas. mas marami mga taga-Bacolor nasa resettlement. Yung mga nagsisimba rito, yung mga dayo, yung mga pilgrims, tapos maraming kasal dito. Kasal. Oo. Kasi nga ho, naging sikat din ito dahil Sikat, doon yun. sa teleserye. Yung sabi mo kanina, may charm. American. May Si charm. Santino, no? Santino, yeah. Pero bukod kanyo sa Feb 10 na fiesta, meron pang isang fiesta na Meron. pinagdiriwang ang San Guillermo Parish. Our Lady of Lanaval, de Bacolor. Tuwing November kanyo? Third Sunday Third Sunday of of November. Yes, Father. Ang kwento nyo sa akin kanina, itong retablo ay nabaon. Nabaon. Nabaon sa ilalim ng lahar. Kaya sikat ito, Sunken Church. Kinakailangang hukayin. Hinukay yan. Hinukay. Hinukay. Pati yung mga yung mga rebulto yan. Hinukay. Pati nga ho itong kisame, halos maabot na. Ayan, no? no? Maabot mo yung kisame. Samantalang ang karaniwang kisame ng simbahang luma ay mataas na mataas. Ito, maabot na natin yung mga arches. Parang nangyari bumaba ang mga santo, mga santa sa lupa Ganda. para katagpuin yung mga tao. Oo. Kakalungkot naman ho sa sinapit ng mga nalahar pero nakita natin how resilient the Resilient, people yes. of Bacoor are. No? Yeah, Bacolor. Bacolor. Parang Kayang-kayang Yung bumangon. Matthew chapter 7, Mhm. those who hear the word of God and practice it, yung sinasabi, para katulad ng isang wise man, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang malakas na bagyo, pero nanatiling nakatayo. Parang katulad nito, nandyan pa rin. Sana sa pagdalaw ninyo dito, lalong makilala ang simbahan na ito, hindi lang dahil ito ay may charm, dahil sa pananampalataya ng mga tao. Kaya, Father, yung patron dito sa parokya, si San Guillermo, San Guillermo. pwede pong kwentuhan nyo kami ng konti tungkol sa buhay niya at sa magandang virtue na pwedeng mapulot ng mga taga rito. isang tunay na alagad dapat mayroong disiplina. Ah, Kaya yung hawak niya, San Guillermo, yung meron siyang panghampas. panghampas, parang penitensya. Tapos yung yung hawak niya yung Krus. yung devotion niya sa Passion of Christ. Hindi mo pwedeng i-compromise yung yung Teachings. yung teachings Ni ni Jesus. Jesus Christ. So kung susunod ka sa kanya, talagang susunod ka na. Susunod ka sa Todo-todo kanya. na. Oo. Nag-pilgrimage siya sa Spain. Oo. Hindi para sa kanya yung hindi sapat yung yung difficulties, yung sufferings na naranasan ko sa journey ko papunta ng Spain. Kaya kumuha siya ng mga pabigat, bakal. Sa weight niyang gano'n para ganun yan. Para may dagdag ng May dagdag. pagpapakasakit. Pagpapakasakit. Bumisita po kayo dito sa aming parokya, parokya ni San Guillermo. Marami po kayong makikita dito. Hindi lang po na yung makikita ng mga mata. Marami kayong ma-experience, maramdaman na makakasigurado ako magpapalalim ng inyong, magpapatibay ng inyong pananampalataya. Yun po. Thank you po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus,
Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa panahon ni Jesus, ang itinuturing na marurunong at matatalino ay mga eskriba at pariseyo. Sila ang tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos. Ngunit sa kasamaang palad, napako sila sa pag-uulit lamang ng mga lumang katuruan ng ibang mga guro na nabuhay noong araw. Mas pinagtuunan nila ng pansin ang mga batas ng Diyos na dinagdagan ng maraming detalye at pinalawig nila. Dahil dito, nahirapan makinig at umunawa sa kanila ang mga karaniwang Hudyo. Alam ni Jesus ang malungkot na katotohanan ito, kaya't nang hinayang siya dahil naging lihim ang salita ng Diyos sa mga itinuturing na marurunong at matatalino. Sa kabilang banda, nahayag ang salita ng Diyos sa mga taong katulad ng mga bata. Ang kanyang mga alagad na pinahayo niya para mangaral ay namangha dahil maging mga masasamang espiritu ay nasindak sa pangalan ni Jesus. Naging epektibo sa pagmimisyon ng mga apostol, bagamat wala silang formal na pag-aaral sa salita ng Diyos. Sapat na, naging bukas sila sa pagtuturo at paggabay sa kanila ni Jesus. Naging bukas din sila sa pagkilos ng Espiritu Santo sa kanilang pagmimisyon. Napakaganda ng yugtong ito sa buhay ng mga tagasunod ni Hesukristo, sapagkat muling nabuhay ang salita ng Diyos at naging mahalagang bahagi ng mga buhay ng mga tao. Hindi na iyon ang dating mabigat na aral na paulit-ulit na ibinibigay ng mga eskriba at pariseyo. Mistulang mina ng ginto ang salita ng Diyos na nahukay ng mga alagad ni Jesus. Nahango ito mula sa matagal ng pagiging lihim at nabigyang buhay muli dahil sa pagtuturo ni Jesus at sa pangangaral ng kanyang mga alagad. Hindi naging madali ang ginawa nilang pangangaral. Dadalhin nila ang salita ng Diyos sa iba't ibang dako, ngunit katulad ng sinabi ni Jesus, magiging magaan ang kanilang pamatok sapagkat hindi sila iniwan ni Jesus. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nakasama natin si Jesus habang naghahayag tayo ng mabuting balita. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, Eucharistikong Panginoon, pinasasalamatan at pinupuri ko ang iyong kaibig-ibig na puso para sa dakilang biyaya ng banal na Eucharistia. Dahil sa iyong pag-ibig, nananahan ka sa banal na tabernakulo, pinagpapanibago ang iyong pagpapakasakit sa misa, at ibinibigay ang iyong sarili bilang pagkain para sa mga kaluluwa sa banal na komunyon. Makilala nawa kita, natatagong Diyos. Makasalok nawa ako ng nakapagpapagaling na tubig mula sa bukal ng iyong puso. Pagkalooban mo ako ng biyayang madalaw ka araw-araw sa sakramentong ito. Maunawaan at aktibong makibahagi sa banal na misa. Tumanggap ng banal na komunyon ng madalas ng may pananampalataya at pag-ibig. Magiliw na puso ng aking Jesus, tulungan mo akong lalo pang ibigin ka. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Kung inyo pong napapansin, nasa kusinang Matuwa tayo po ngayon. Matatagpuan po ito sa Mexico, Pampanga, isang tahanan na naging tagapag-ingat ng tradisyonal na lutuing Kapampangan. Ito ay isang ancestral house, restaurant, culinary heritage at museo ni Lilian Lising Borromeo o mas kilala bilang Aching Lilian, isang chef, food historian at tinaguriang guardian ng Kapampangan cuisine. Sa loob ng maraming taon, patuloy niyang ginagamit ang tradisyonal na paraan ng pagluluto gamit ang orihinal na sangkap, sinaunang pamamaraan at mga hulmahang kahoy na minanapa sa mga ninuno. Sa kanyang advokasya, pinatutunayan niyang ang kusina ay hindi lamang lugar ng pagluluto. Lugar din po ito ng pag-alala at pagrespeto sa ating kultura. Mga kasambuhay, narito po ang ating Aching Lilian Borromeo. Aching Lilian, maraming pong salamat sa pagtanggap ninyo sa amin sa inyong tahanan. Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa Kusinang Matuwa. Opo. At nandito po sa tabi natin ngayon ang imahen ni San Nicolas, no? Na kung saan ipinangalan itong mga cookies na Yes po. ginagawa po ninyo. Apo. At ito po, dito lang ba sa Pampanga matatagpuan? Ay, hindi po, kasi po ito dumating po ito dito nung ang mga pride ay na-discover ang ating bansa. Pagkatapos gumawa sila ng simbahan, mga bahay, mga buildings, ginagamitan nilang puting iklog as cement. Ngayon po, yung pulang iklog, natatapon lang. Dito po sa Mexico, meron kaming isang barangay, we call it Barangay Masangsang, because of the masangsang na amoy created when all these millions of egg yolks were buried in that area. Oo. So, para po masolve yun, nagpadala po ng mga madre para turuan ng mga kababaihan kung paano gagamitin ang pulang iklog. Mari niyo po bang ilarawan sa kabuuan ang pagkaing Kapampangan? Anong masasabi niyo tungkol sa... Ay, marami po ako masasabi, pero yung number one po, kasi po kami mga Kapampangan, kilala po kami, mayabang po kami. Hindi naman po sa yabang ng kundi yabang po, lalo na may sa pagkain. ipagmamayabang. Yes po. Maipagmamalaki. Apo, nabanggit ko pong mayabang kami kasi pagkat kung alimbawa po, nagluluto ka, meron ka ng keso, naghahanap ka pa ng keso de bola, meron ka ng butter, maghanap ka pa ng brune butter, yung mahal. Opo. Kasi po gusto namin mahal na First class. para pag sinerve namin, masarap po siya. Yan po kayabangan namin. Ayun. So, mayabang in a positive way. Yes po. So, ang pagkain Kapampangan po'y masarap. Apo, at Minyaman. Tsaka po magaganda. Magaganda, masanting. Hindi na yun. Maragoy. Ano po ang relasyon ng pagkain sa kultura? Paano nyo may connect pagkain sa kultura, kasaysayan at pananampalataya? Hindi lamang ng mga Kapampangan, kundi Lahat. sa ating mga Pilipino. Opo. Kasi po, kapag po sinabi mo po yung kultura, kasi siyempre po kung saan nanggaling ko at kung ano. Yung pong pagkain, lalo na po dito sa Pampanga, connected pong palagi sa nakaraan. Kung anong nangyari noon, meron pong food na Ano po, at saan po nagmula yung tinatawag na Panecillos de San Nicolas o San Nicolas cookies? ang sabi po nila, galing daw po ng Tolentino, Italy. Tolentino. Galing po kay San Nicolas de Tolentino, said to be the patron saint of bakers, Opo. of the children, of the sick, souls in purgatory, and of calamity. Si Apoculas. Apa. Apoculas. Ngayon po, sabi po nila, siya daw po ay vegetarian mo. Until one day, he got sick, nagkasakit siya, napanaginipan yung Blessed Virgin, asking him to get a piece of bread, soak na sa water, kainin niya yon at siya po ay gagaling. Ayun. Which he did po, gumaling siya. So ito po yung imahe ni San Nicolas. Yes O po. makikita po natin meron siyang Ibon. ibon. Parang nasa bandehado ba yun? O Parang ibon. plato po. Parang plato. Kwentuhan niyo po kami tungkol sa ibon. Nung pong second time na nagkasakit siya, wala na siyang dream. Oo. Sabi niya, mamamatay na ata ako. Sabi niya, pray na po ng pray. Prepare na yung sarili niya para harapin niya si God. Pero po, ang mga kasama niya sa monasteryo, napansin, hindi pa siya mamamatay, kulang lang ng sustansya. Oo. Kasi vegetarian nga. Nagluto po siya ng piece of meat. Nung nakita niya ito, sabi niya, hindi kita makakain. Lumipad ka, fly.
May ngako ako sa God, hindi ako kakain ng karne, nandito ka, go, go. Paano makakago ang lutong karne? Pero meron po silang bawat obedience sa ministeryo. So with all sincerity in his heart, kumuha na siya ng kutsilyo at tinidor at talagang hihiwain na niya, kakainin na niya. Sabi po nila, ito po, yung about po na niya ikakat ito, naging ibon po at lumipad. So Kaya po- natupad yung utos niya, fly, fly. Kaya po yung meron siyang ibon. Ibon. dito. Yes po. Yung pala ang... Bakit po mahalagang mapanatili sa tingin ninyo yung ganitong ori ng pagluluto sa panahon natin ngayon? Panahon ng mga fast food, mga instant. Unang-una po, may history po sa ating kasaysayan. Ikalawa po, para pong nagmimilagro naman po. Hindi po para talaga pong nagmimilagro. Pero ito po bang lugar nyo ay restaurant pa rin? Open pa rin? Hindi naman po talaga Ay, hindi. restaurant. Kaya lang po napipilitan ako kuminsan kasi yung mga dumarating po, malayong lugar. Nagre-request. Tsaka kawawa po, hindi mo Oo. pakainin. Oo. Wow. Maraming salamat po, Ching Lilian, sa inyong pagbibigay ng panahon sa amin, pagbabahagi sa ating mga kasambuhay. No? Baka meron po kayong last message, lalo na sa mga young chef natin, mga culinary students, no? Para ma-emphasize nyo yung ating sariling pagkain. Ako po sana, inaano ko lang po, parang hindi ko naman po dinidiktahan, sinasabihan ko lang, na sana po huwag silang maging maramot sa mga recipes na nadidiscover nila. Kasi once na naging maramot ka, what kung may nangyari sa'yo at namatay ka, mamamatay na rin yung recipe. Ari ililibing kasama mo yung recipe mo. Kaya mas maganda po kung share mo, bigay mo, para po mapapakinabangan ng iba. Para yung legacy maiwan naman Maiwan naman po. sa iba at para sa mga dining public. Yes po. Maraming salamat po and sana po ay patuloy kayong magluto ng St. Nicholas cookies Opo. o mag-bake St. Nicholas. Thank you po and God bless you. Bless ako po. God bless you po. Salamat po ng marami. Samahan po ninyo kami mga kasambuhay sa susunod nating pagbisita iglesia dito po sa isa sa pinakamatandang simbahan sa Pampanga, ang parokya po ng Santa Monica sa Minalin, Pampanga. Hello, Ate Baby! Hello po, Father Paul. Salamat! Welcome po sa Thank pagpunta you. nyo dito sa aming parokyang Santa Monica ng Minalin. Kumusta naman po ang pagbiyahe nung papunta dito? Maayos naman po sa awa ng Diyos. Napakaganda naman pala itong simbahan ninyo. Ay, Parang opo, isa sulit po na sa sulit mga yung aming antik biyahe. na simbahan. Opo. So ito po yung napakaganda ninyong simbahan kung saan kayo naglilingkod bilang Opo. usher. Usherette Oo. po, tsaka sa service. Ay, napakaganda dahil mayroong mga kahoy at bricks, no? Opo. Parang panahon pa ng Kastila. Opo, Oo. panahon pa po ng Kastila. Ang Santa Monica Parish Church sa Minalin, Pampanga ay isa ring National Cultural Treasure ng Pilipinas. Itinatag ang parokya noong 1614 bilang isang bisita o kapilya ng Makabebe na kalaunan ay naging isang ganap na parokya. Ang simbahan ay unang itinayo sa Barangay Santa Maria, ngunit sa panahon ng konstruksyon, dumating ang isang malakas na baha na nagdala sa lahat ng mga materyales o dutong o kahoy at inilipat ito sa lugar na tinatawag na Burol na naging kasalukuyang lokasyon ng Santa Monica Parish. Mula rito nagmula ang pangalan ng bayan, Minalis Lading Dutong Minalis Yaing Pisamban. Ibig sabihin ang kahoy ay nailipat kaya ang simbahan ay itinayo sa bagong lugar. Ang pangalan ay isinulat ni Kapitan Diego Tolentino bilang Minalis at kalaunan ay naging Minalin. Bagamat walang tiyak na dokumentong nagsasabing sino ang eksakto na nagpatayo, sinasabi na ang mga Agustinong pari ang nagsimula ng konstruksyon nito noong ika-1600s at tinapos noong 1764. Ang arkitekturang may kita ngayon ay may impluensyang barok na may malawak na pader, detalye sa retablo at iba pang bahagi ng istruktura. Isa sa mga natatanging tampok ng simbahan ay ang 4 na kapilya posas o maliliit na kapilya sa 4 na sulok
ng harapang patio. Ito ang tanging ganito sa mga ekstruktura sa buong bansa na nananatiling buo na ginagamit noong panahon ng kolonyalismo. Mayroong ding lumang pinta ng Our Lady of Consolation na nagpapakita kay Santa Monica na binibigyan ng tali ang kanyang anak na si San Agustin sa itaas na bahagi ng retablo mayor. Dahil sa mga natatanging katangiang ito, ang malaking retablo na may impluwensya mula sa Kristyanismo, Budismo, Hinduismo at iba pang sining, ang 4 na intact na kapilya posas at mga makasaysayang obra sa loob, idineklara ang Santa Monica Parish Church bilang National Cultural Treasure ng Pilipinas noong Agosto 27, 2011. Ito pa ang isang simbahan sa Pampanga na nabigyan ng ganitong pagkilala kasunod ng Betis Church sa Guagua. Sa loob ng mahigit na 4 na siglo, ang Santa Monica Parish ay hindi lamang naging tahanan ng pagsamba at pananampalataya ng mga taga-Minalin, kundi simbolo rin ito ng kultura at kasaysayan ng kanilang komunidad, pinanday ng mga panahon, sakuna at patuloy na debosyon. Kasama po natin ngayon dito sa Santa Monica Parish si Ate Baby Estrada, isa pong members ng service ministry Aseret. at Aseret. Pakilala ka, Ate Baby. Ako po si Baby Estrada ng Santa Monica Parish ng Minalin. Minalin. Welcome po kayo dito sa aming parokya. Salamat, Ate Baby. Salamat po sa pagtanggap niyo sa amin dito at pakilala niyo naman kami kay Santa Monica. No? Kasi alam ko, kilala niyo siya bilang patron saint ninyo. Si Santa Monica po, siyang pinaka-patron namin dito sa Santa Monica ng Minalin. Ano po, ang pagkakilala po namin sa kanya, isa po siyang matiisin na babae. Meron siyang isang asawa na pagano at saka anak na rebelde. Isa siyang nanay. Opo. Kayo ba ay isang nanay din? Opo. Ilan po anak ninyo? 4 po. So, kayo ba'y matiisin din sa inyong mga... Siyempre po, pag nanay ka, hindi pwedeng hindi ka matiisin. So, ang asawa ni Santa Monica dati ay isang pagano kanyo. Opo. At siyempre si Agustin, na kilalang kilala ng lahat, na dati ay naghahanap pa sa Panginoon until finally nakilala na niya. Nakilala niya. Ang Panginoong Jesucristo, tinanggap niya. Lumalapit siya sa Panginoon para may ayos niya yung buhay ng asawa at anak niya. Ganun po ang Pero di ba lumapit din siya, humingi ng tulong sa pari doon sa Milan, no? Oo po, Yung siya. arsobispo doon, naging santo rin, si Ambrosio. Ambrosio yan, No? no? Si Saint Ambrose. Kaya, palagay ba ninyo, nakakatulong yung paghingi rin ng tulong at panalangin sa mga pare? Ay, opo. Malaking bagay po yon. Siyempre, sila po yung ng mga pare, sila ang pinakahagdan papunta sa ating Panginoon. Ang ganda naman noon, larawan na yung hagdad, no? Aakyatan. No? Kahit kami ang tapakan, basta makarating lang doon. Paano ho nakatulong sa inyo si Santa Monica? Kanyang mga magandang halimbawa. Si Santa Monica po, siya po ang namin, pag may problema kami sa aming mga asawa at anak, sa kanya po kami tumatawag. Ako po personally sa ko, kasi may anak ako talagang naging problema ko. Pero hindi po ako tumitigil na humihingi ng tulong sa kanya. Ayun po, unti-unti, nakakaano po ako. Malaking pasasalamat ko po sa kanya. Yan po. Kaya siguro binigay sa inyo dito sa Minalin si Santa Monica para maging huwaran ng maraming mga nanay na nandito. Ganun po. Yung piyesta po namin, inaano po namin sa pag-May. May. Opo, yung po talagang May 4. Pero dito po sa Minalin, inaano po namin ng second Sunday of the month. Parang kaugnay ho ito sa ng Mother's Day. Mother's Day. Opo. Napakaganda naman. Siyempre, si Santa Monica po ang pinakananay namin dito sa aming parokya. So hindi lang basta magse-celebrate ng Mother's Day,
kung hindi kasama si Santa Monica Opo. pa. May isa pa pong piyesta, no? Bukod sa May. Yun po, August 27. August 27, yung kanyang pinaka-piyesta sa simbahan naman. Opo. Salamat po, Father Pete Valencia, at sa lahat ng mga parishioners dito sa Santa Monica Parish sa Minalin, Pampanga. Okay. Maraming pong salamat, baby. Salamat din po. Welcome po kayo ulit sa aming parokya ng Santa Monica. Opo. Salamat po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Maagang maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una, kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nalagasan na ng isa ang mga apostol ni Jesus. Ang dating 12 ay 11 na lamang ngayon. Larawan sila ng kasiphayuan pagkatapos patayin sa krus ang kanilang guro. Wala ring nadatnang bangkay ang mga kababaihan, kaya't bigo silang pahira ng langis ang katawan ni Jesus. Hindi ba sapat na pinatay nila ang kanilang guro? Kailangan pa ba nilang itago ang bangkay niya? Sa napakadilim na yugtong ito ng kanilang pagiging mga alagad, tila pinagsakluban ng langit at lupa ang mga kababaihan. Wala ring pagsidla ng kanilang takot nang humarap sa kanila ang dalawang lalaki na nakakasilaw ang kasuotan. Ipinaalala ng dalawang lalaki sa mga kababaihan ang habili ni Jesus na muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. Nagtiwala ang mga babae sa magandang balita ng dalawang lalaking natagpuan nila sa libingang walang laman. Naging sariwa para sa mga babae ang pangako sa kanila ni Jesus. Pinanghawakan rin nila ang pangako nitong muling pagkabuhay at batay sa naging magandang karanasan nila sa piling ni Jesus, wala silang dahilan para sila'y mag-alinlangan. Ang ilan sa kanila ay pinagaling ni Jesus sa sakit, ang iba na may pinalayas sa pang-aalipin ng kasalanan at demonyo. Tumanggap sila ng bagong buhay mula kay Jesus. Binihisan sila ng bagong dangal at ginawa silang mga alagad kahit na sila'y mga babae. Ang magagandang pangyayaring ito sa kanilang buhay ay ikinukwento nila sa ibang mga tao. Hindi nila maaaring sarilinin ang magandang balita ng bagong buhay na tinanggap nila kay Jesus. Ito rin ang bagong buhay na maaaring matanggap ng sinumang makikinig sa kanilang mga patotoo at kwento at mananalig kay Jesucristo bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, Eucharistikong Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ko ang iyong maibiging puso para sa pagtatatag ng pagkapari. Ang mga pari ay isinugo mo kung papaano ka isinugo ng Ama. Ipinagkatiwala mo sa kanila ang mga kayamanan ng iyong mga turo, ng iyong batas, ng iyong biyaya, at mismong mga kaluluwa. Pagkalooban mo ako ng biyayang ibigin sila, pakinggan sila, at hayaan ang sarili kong magabayan nila sa iyong mga landas.
Jesus, isugo mo ang mabubuting manggagawa sa iyong anihan. Ang mga pari nawa ang maging asing nagpapadalisay at nagpapanatili. Sila nawa ang maging ilaw ng mundo. Sila nawa ang maging lungsod sa ibabaw ng bundok. Naway mahubog ang bawat isa sa kanila ayon sa iyong puso. At balang araw sa langit, mapaligiran nawa sila bilang isang korona ng kaluwalhatian ng napakaraming mga kaluluwang napabalik sa iyo. Magiliw na puso ng aking Jesus, tulungan mo akong lalo pang ibigin ka. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Narito po tayo sa kasunod nating simbahan, ang Santiago Apostol Parish. Welcome po sa tinatawag na Betis Church. Welcome po, Father. Hello, Brother welcome Chris. po sa Baptist Church. Salamat, salamat. Ako po si Brother Chris. Ako po yung pinadala ng aming Kura Paroko to represent him para ipakilala po ang magandang simbahan po. Father, oo naman, para talagang Opo. Sistine Si Chapel of the Philippines. Kasi po, tingnan nyo, napapalibot kami ng different paintings po. Wow. Those are biblical paintings. Ginuhit pa po yan noong 1930s to 1940s. Ang Santiago Apostol Parish o mas kilala bilang Betis Church sa Guagua, Pampanga ay isa sa pinakamatandang parokya sa lalawigan. Itinatag ang parokya ng mga misyonerong Agustino bilang bahagi ng pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pampanga. Sa loob ng mahigit 4 na siglo, nagsilbi itong sentro ng pananampalataya at buhay komunidad ng mga Kapampangan. Ang unang simbahan ay yari sa magaan na materyales. Noong 1660s, sinimulan ang pagtatayo ng mas matibay na estruktura at noong 1770s, muli itong itinayo gamit ang bato at ladrilyo, ang Baroque-inspired na simbahan na nakikita natin ngayon. Ngunit higit na kilala ang Betis Church dahil sa kahanga-hanga nitong mga pintas sa kisame, dahil sa mga detalyado at makukulay na mural na naglalarawan ng mga tagpo mula sa luma at bagong tipan. Tinagurian itong Sistine Chapel ng mga taga rito. Ang mga obrang ito ay pininta noong unang bahagi ng ika-20 siglo ng pintor na si Simon Flores y de la Rosa at ng kanyang mga kasamahan. Ang mga pinta ay ilang ulit na nire-restore sa paglipas ng panahon, patunay na patuloy na pangangalaga sa mga obrang ito. Ang retablo mayor na nasa estilong Rococo ay nagpapakita rin ng kahusayan ng mga lokal na manlililok ng Betis. Noong Hulyo 31, 2001, idineklara ang simbahan bilang National Cultural Treasure bilang pagkilala sa natatangin nitong sining at kasaysayan. Ang patron ng simbahan ay si Saint James o Santiago Apostol, isa sa 12 apostol ni Jesus. Kilala siya bilang isang matapang na saksi ng pananampalataya at isa sa mga unang martir ng simbahan. Tuwing ika-25 ng Hulyo, ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan na dinarayo ng maraming deboto mula sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Sa pagpasok sa loob ng Betis Church, ang katahimikan nito'y nag-aanyaya sa atin ng pananalangin at pagninilay. Ang bawat detalye ng sining at arkitektura ay hindi lamang palamuti, kundi isang pagpapaalala ng malalim na ugnayan ng kultura, kasaysayan at pananampalataya. Sa ating pagbisita sa Santiago Apostol Parish, hindi lamang tayo tumitigil upang humanga sa kagandahan ng simbahan, kundi upang muling balikan ang ugat ng ating pananampalataya, isang pananampalatayang patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat Kapampangan at nating mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. So, Brother Chris, Opo, talagang ginamit ng mga unang misyonero yung mga Opo. images para nang sa gayon maging tools for catechism. No? Sa mga unang Katoliko na hindi naman sanay magbasa ng Bible. Opo. Oo. Dito sa inyong parokyang Santiago Apostol,
Siyempre, siya ang inyong patron Principal saint. patron. Pero Opo. ano yung mga secondary patron saints nyo dito? Yung pong dito sa ating retablo, si Saint Joseph. Saint Joseph. And then yung pangatlo po, ang ating mahal na ina, Bear Help of Christians. Oh. So yun po ang third patroness po ng parokya ng ating So, si Santiago Apostol, siya yung kapatid ni San San Juan, Juan na tinaguri ang mga anak ng ng kulog. kulog, no? mainitin ang ulo po nila. Oo, yung Opo. pala, yung mga high blood, Opo, no? high blood. Temperamental, Opo. pero pinili pa rin sila Pinili ni ng Lord, ano? Panginoon. Oo. Bakit kaya sa tingin mo, dinala rito ng mga unang misyonero, mga Agustino ba? Agustino po. Oo, Opo. Opo. ang mga misyonerong nagdala rito Opo. kay Saint Opo. James. Opo. Kasi nung dumating po dito yung mga unang misyonero sa Betis, nakita nila na yung mga people of Betis were resistant warriors. Oo. Matatapang sila. Nung At, unang-unang opo, panahon nung una. At sila yung mga kasama sa mga nakikipaglaglaban po sa mga mananakop sa ating bansa. Ngayon, nakita din nila na hindi pala ganun, puro matapang sila. Bababait pala sila. They are good people. Oo. Eh ngayon, since ito yung unang unang lugar na pinuntahan ng mga misyonero dito sa Pampanga, isang malaking karangalan po ko sa kanila na i-introduce ang patrono mismo ng Espanya na si Santiago. Yeah, saka siya ang unang-unang apostol. Apostol na nagbuwis ng buhay. Nagbuwis ng buhay. Para kay Kristo. Kaya tinawag po siyang the greater. Oo. Because the greatest is the Lord. So para siyang panganay sa mga apostol. Opo, na panganay sa alay mga ng apostol. buhay. Opo. So ang piyesta niya ay July. July 25, yung po ang liturgical feast day. Oo. At saka po yung December 13 na translasyon na paggunita sa paglilipat ng buto ni Santiago from Jerusalem to Spain. Balita ko, dito sa simbahan ng Opo. Betis ay mayroon ding first class relic. Ay, opo, yung Buto. nanggaling po ng Roma, yung excessivus na nanggaling po ng Roma, nabigay po ng mga Agustino din. Oo, ano ba ang silbi ng isang relic para sa karaniwang mananampalataya? Ito po'y pagpapaalala ng physical na katawan ng isang santo na namamagitan sa ating mga dasal. Oo, pero hindi naman ito parang anting-anting. Ay, hindi naman o po siya. paswerte, Opo, no? hindi, opo. Oo. Siguro pinapakita yung pagiging malapit sa santong ito. Ng santong ito at siya yung nagdadasal para sa atin, namamagitan para Oo. sa atin, sa ating mga dasal. O syempre, pwede namang diretso kay Opo, kay kay Lord, Opo. no? Pero hindi naman inaalis ni Lord na humingi Na tayo ng tulong. Opo, parang yung nagpapadasal tayo sa Oo. karaniwang taong katulad Oo. natin na alam nating madasalin siya, Oo. nagpapatulong tayo sa kanya para magdasal. So yan si Santiago Si Santiago, Apostol. apostol. So para sa iyong sarili, paano Apo. mo masasabing naranasan mo si Santiago Apostol sa buhay mo? Yung pamamagitan ni Santiago, yung devotion ko din sa kanya, personally, every Thursday, na tinutulungan ako sa mission ko gaya ng kanyang mission. Kasi si Santiago rin ay patrono ng pilgrims Pilgrim. and mission. Oo. Kaya sinasabi mo, meron kayong pagdedebosyon kada Huwebes? Webes, ito po yung Ito ba para sa pangkalahatan? pangkalahatan, it is a community, it is a Oo. community devotion. Every Thursday we Dito have sa our parokya. votive mass Oo. dito sa parish natin and veneration to his relic. Oh, napakaganda naman Matagal pala. na pong ginagawa ito, panahon pa ng mga praile. Tuloy-tuloy Opo, yan. tuloy-tuloy po. Opo. Gusto mo bang imbitahan ang mga viewers natin Ay, opo, sa dumalaw dito sa inyong parokya at manalangin Ay, sa opo. Panginoon sa pamamagitan ng tulong Opo, ni Santiago? inaanyahan ko po kayo na dumalaw sa magandang simbahan po ng Betis at maranasan niyo yung debosyon ng pananampalataya ng mga people of Betis po. Kung paano nila naranasan ng Panginoon yung pamamagitan ni Santiago sa mga dasal ng mga deboto bilang bahagi ng simbahan, bilang mga pilgrimeno ng simbahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan
sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaganda ng mga salitang binitiwan ni Jesus sa ating pagbasa. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, kundi kaibigan. Ibig sabihin, kapalagayan niya tayo ng loob. Sa ibang paraan pa ng pananalita, kahiraman natin siya ng suklay. Hindi tayo iba sa Kanya. Hindi rin siya iba sa atin. Sapagkat binuksan na niya ang kanyang sarili at nagpakilala sa atin ng buong buo. Wala na siyang inililihim pa sa atin. Para sa isang amo, hindi karaniwang binubuksan ng lahat sa kanyang katulong sa bahay. Kung halimbawang maglalakbay ang amo, hindi ibinibigay ang lahat ng detalye para nang sa gayoy palaging nakaabang at nakahanda ang katulong at hindi magpapabaya. Hindi na isang amo at dapat naturing natin kay Jesus dahil tinawag niya tayong kanyang mga kaibigan. Wala tayong ginawa para maging karapat-dapat sa kamangha-manghang biyayang ito. Nilinaw ni Jesus na siya ang pumili sa atin at hindi tayo ang pumili sa Kanya. At dahil si Jesus ang pumili sa atin, wala siyang ibang hangad kung hindi ang kabutihan natin. Nais niya na humayo tayo. Nais niya na maging mabunga ang buhay natin at manatili tayo sa magandang bunga na nakamit natin. Ipinangako niya sa atin ang kanyang pagpapala kung taimtim tayong lalapit at dudulog sa Ama. Inaayos, nililinis at pinapaganda natin ang ating mga simbahan dahil dito natin kinakatagpo si Jesus na kaibigan natin. Ito ang tahanan ng Diyos, kaya't nararapat lamang na ialay natin sa Kanya ang pinakamagandang likha ng ating mga kamay. At pagkatapos natin maparangalan ang Diyos sa pagpapagandang ng simbahang bato, huwag natin kalimutan, linisin din at pagandahin ang simbahan na kinapapalooban ng mga tao, ang ating pamayanan. Patuloy ang panawagan sa atin ni Jesus na magmahalan. Hindi lamang tayong mga magkakapareho ng antas ng buhay, kundi lalo't higit ang mga maliliit at mahihinang kasapi ng ating pamayanan. Pakinggan nawa natin sila at tulungan silang magkaroon ng boses sa lipunan at simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, Eucharistikong Panginoon, pinasasalamatan at pinupuri ko ang iyong pinakamapagbigay na puso para sa biyaya ng Ebanghelyo. Sinabi mo, isinugo ako upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga dukha. Ang iyong mga salita ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Sa Ebanghelyo, inihayag mo ang mga banal na misteryo. Itinuro ang daan ng Diyos sa katotohanan. Itinuro ang daan sa kaligtasan. Pagkalooban mo ako ng biyayang pangalagaan ng Ebanghelyo ng may pitagan. Pakinggan ito at basahin ito ayon sa diwa ng simbahan. At itaguyod ito ng may pag-ibig kung papaano mo ito ipinangaral. Kilalanin nawa ito, parangalan at tanggapin ng lahat. Isunod nawa ng mundo ang buhay, mga batas, moralidad, at mga turo nito sa mga aral ng Ebanghelyo. Nawa ang apoy na dinala mo rito sa lupa ay mapaningas, magliwanag, at gumising sa puso ng lahat. Magilaw na puso ng aking Jesus, tulungan mo akong lalo pang ibigin ka. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
At ngayon po mga kasambuhay, kasama pa rin natin si Atcheng Lilian na magpapakita sa atin ng sari-saring mga hulmang kahoy kung saan ipinapattern itong ating St. Nicholas cookies at kukwentuhan po niya tayo sa bawat disenyo. Sige po Atcheng Lilian, simulan na natin. Doon po tinuro ang recipe ng ang San Nicolas sa atin. Ito po yung design nila. Opo. Nadala ng mga madre. Ang mga madre. Kukuha lang po silang piece of dough, ginaganyan lang po. Tapos kunin nila, yan na. Kuha na naman, ganyan naman. Pero ang Kapampangan, ay ganyan, may tabingi, may ayaw nila. Ayaw nila. Maselan, sungit. Aha. So ang ginawa nila, kumuha na sila ng sarili nilang design. Example po ito, kinuha na nila, ilalagay na nila yung dough doon, press nila, tapos may rolling pin, middle up, middle down, Aha. middle up. Tapos po, pag bebake nila, wala po silang timer. Aha. They did it with prayers po. Prayers. Dadasal sila, Padre Nuestro, Kaya Ave naging Maria. holy cookies. Yan po ang timer nila. So ito po, makikita natin dito si San Nicolas, no? Yes po. Nandyan yung kanyang image sa gitna. At may kaliskis, sabi niyo, may kaliskis. Ito po dito, kasi po, parang kaliskis po itong Yung gilid. Kasi po, ang owners po nito, mga merkado of Sasman, may mga pispan. Ayun. Mga don po sila So kung ano ang trabaho nila ay napapaloob sa design. sa design. Fisherman, kaya may kaliskis. Yung palang pinaka-frame niya. Pinaka-frame. Yan. Yung ibang trabaho naman po. Trabaho. Ito po sa Mexico ito, sa mga hison. Sa lahi po namin ito. Mexico, Pampanga. Papa. Leaf shape po sila kasi mga sindero. Leaf shape, Nagtatanim. dahon. Ako nagtatanim sila. Oh. Kaya po. Ito po sa Santa Ana po ito. Santa Ana. Musician po sila. Mhm. Kaya po. Harp. Harp po Naman, sila. harp. Opo. Ito po yung sa Makabebe. Makabebe po. Makabebe. The Warriors of Pampanga. Warriors. Oo. Bilog po siya kasi pagtanong ka, nakakabalance siya. Parang hindi sila napapatalo. Oo. Kailangan balance Opo. para Ito hindi po sa- madadapa. Saan po to? Sa Lubao. Lubao, Pampanga. Nandito po ang image ni San Nicolas sa gitna. Apo. Ito sa Bacolor po ito. Bacolor. Apo. Oo. Unang panahon po, ang mga tao sa Bacolor, pinakamagaling magluto. Nung unang panahon. Noong unang panahon. Pero siyempre, Ngayon ho. siyempre, hindi na. Hindi ko lang. Marunong din po. Joke lang po. Marunong din po sila. Kaya lang, siyempre, tinuro sa kanila, tinuro din na rin sa buong Pampanga. Kaya yan po. Ito po ang harap. Merong mga images sa likod na maliliit. No? Yung cookies po. Cookies Yung ito. tira-tira na, hindi pa pag yung kami mga tira-tira. Hindi Opo. ginagawa. Ito po ang sinasabi ninyong Dulce Prenda po ito. Dulce Prenda. Prenda. Ito pong first fusion ng mga Kapampangan. First Fusion. Kasi po nung dumating yung Blessed Virgin, 1785 yata kung 80, hindi ko alam, tingnan nyo sa, sa history. Dumating sa Bacolor, Pampanga. Ngayon po, siyempre po, nag-offer ka po sa misa. Yung pong mga kusunera, gusto rin po nilang mag-offer, wala. So naisip nila, yung tinuro ng Chinese na hopya, Kopya. at saka tinuro ng mga Kastilang yung 1600, yung San Nicolas, pinaghalo. Fusion. Apo. Oo nga. Ang ginawa po, yung pabalat, yan. Yung palaman, yung kundol, Kundol. yung termelon, kinuha nila, nilagyan ng gatas, tapos niluto. Yan ang ginagay sa laman. Ang ganda. Para pong, lagay mo yung dough, ganyan mo, kuha ka ng palaman, lagay mo. So magkasama na ang hopya ng Chinese at At ang ang San San Nicolas. At yung Lilian, ito po medyo kakaiba to Parang pamukpok to Galing po yan. Apo, style po yan ng Chinese na yung mooncake. Mooncake. Oo. Ngayon po, ginawa po ng mga Kapampangan, hindi nila naintindihan yung nakalagay doon, Oo. tinanggal nila. Ang linagay nila yung design na ito, taga Betis, nilagay nila. Tapos pinupukpok din po. Kaya po kuminsan, kapag po yung mga estudyanteng nagpapademo, hindi naman po sila interesado, hindi sila nakikinig, kinukuha ko na po ito. Hindi ko lang po pinupukpok sa kanila. Sa pagpapatuloy natin ng ating bisita iglesia, narito po tayo sa Apalit, Pampanga, sa San Pedro Parish. Welcome po at tayo ng manalangin. Father, Hello! welcome. Magandang Welcome araw po. Welcome po Father dun sa amin. Lino. Sa Apalit, Pampanga. Opo, thank Ang you. bayan ni Apong Iro, San Apo, Pedro St. Apostol. Peter. St. Peter. Ganda naman pala ng simbahan talaga. Actually, bagong restore lang po ito.
So, Napansin ko, Father, ang ganda-ganda ng church. opo. So, ito ho ay ano? ito ay ang original. Actually, aksidente lang na yan dahil kasi nung restoration binakbak nila yung mga pintura tapos lumabas meron pa lang mga ganyan dahil kasi Na dati images. puti lang na ano yan. So dati, lahat yan ay pinintahan ng puti. Ang St. Peter the Apostle Parish Church sa Apalit, Pampanga ay itinatag noong 1597 matapos sumiwalay mula sa Kalumpit. Ang unang simbahan at kumbento na bato ay itinayo noong 1641 hanggang 1645. Ngunit tulad ng maraming gusali noong panahong iyon, nasira ang mga ito dahil sa malakas na lindol noong 1863. Ang kasalukuyang matayog na gusali na may istilong Neo-Renaissance ay itinayo mula 1876 hanggang 1883. Dinisenyo ito upang maging matibay sa lindol at matapos ang malaking kambal na kampanaryo noong 1896. Sa loob ng simbahan, tanyag ito sa mga trompe, liwelil o 3D illusion na pintura sa kisame. Ang patron ng simbahan ay si San Pedro Apostol o si Apong Iro ng mga taga-Apalit, ay ang kauna-unahang Santo Papa ng simbahan. Tuwing Hunyo 28 hanggang 30, ginaganap ang Apong Iro Fluvial Procession, isang makulay at malalim na debosyon paglalakbay sa Pampanga River kasama ang mga buhay na mga larawan ng patron na tinatawag na Apong Iro, tradisyon na umusbong noong 1844 na patuloy na dinarayo ng libu-libong deboto at turista. Sa loob ng maraming siglo, ang St. Peter the Apostle Parish ay hindi lamang isang naging pook pangsamba at debosyon, kundi isang sentro ng tradisyon at pananampalataya ng mga taga-Apalit at ng mga Kapampangan. Mga kasambuhay, kasama po natin ngayon si Father Lino Marcelino, ang parish priest po dito sa San Pedro Church Parish sa Apalit, Pampanga. Maraming salamat, Father Lino, sa pagtanggap mo sa amin dito sa parish. Salamat din po at napili niyo yung aming parokya para Po. ma-feature ninyo. Mari po ba ninyo kaming kwentuhan tungkol sa simbahan, particular dito po sa mga images na nakikita natin sa retablo? Actually, itong Apalit, ano lang ito, yun siya ang bisita ng San Juan Bautista dito sa Kalumpit. So, di ba, ginagawa ng mga misyonero noon, mga Agustinian missionaries, pagkatapos, pag nag-establish sila dyan, they would start to build satellites sa mga neighboring places. Yun ang tinatawag yung kapilya. Tapos, doon sila pupunta, then kinakatechize. Pagka marami ng tao, pwede ng gano'n, and then maglalagay sila ng talagang structure. Isang mayamang pamilya ang nag-volunteer para sila magpapagawa ng altar. Opo. Ang mga pamilya ni Don Pedro Espiritu. Okay. Actually, deboto sila ng alegria. Isang form na ni Mary na ginagamit 'yon kapag salubong. Yung medyo yung malungkot na biglang sasaya. Dahil nakita niya na buhay na si Jesus. Tapos, yun ang dating nakalagay sa itaas. Kasama na doon na si Don Pedro, namesake niya itong niya. Deboto siya ni St. Deboto Peter. ni St. Peter. Ang misis naman niya, yung Maria, no? Oo, yung Maria. Itong dalawang obispo na ito, yan ang ka-namesake ng mga anak nila. Para yung babae, si Florencia at saka si Sabina. So suma total ito ay parang family... Family yan. Parang family portrait. Family portrait. Na nakatulong naman sa taong bayan. Nakatulong sa taong bayan. Bilang parish priest po, Father, dito sa St. Peter Parish, anong spirituality yung ibinibigay ninyo sa mga tao? Paano nila na-appreciate si St. Peter sa buhay nila? Bago na ako ng pare, napaka napakalawak ng devotion kay San Pedro. Ang tawag nga nila, Apong Iro. That's Iro is the word endearment na tawag sa mga Pedro. Parang yung kapag yung San Jose, si Pepe. Ganyan. Tapos si San Nicolas Colas. Siguro nakaka-relate yung karamihan kasi si St. Peter, alam naman natin sa Bible, ay ilang beses na rin nagkamali. Nagkamali. Nakikita nila yung sarili nila tapos nagkamali ng matindi pero
nagbalik Bumabalik loob na kay Jesus. talaga. Matindi naman pagbalik ng loob, di ba? Peter On lang. an ordinary weekly basis, Father, ano po yung prayers o pagdedebosyon kay St. Peter dito sa simbahan? So, ang araw na nakatakda para kay San Pedro ay yung Martes. Inaano namin na votive masses for St. Peter. Saint So, yun ang namin. Then after that, naging option kasi nung nag-ano sila ng lelot ng San Pedro. Lelot? Lelot ng Apong Iro. Lelot is lugaw. 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 Oo. Tapos pinamimigay yung lugaw na yon sa mga tao, lalo sa mga nagsimba, sa mga street. Actually, yung karaniwan na ng mga tao na balitang-balita siya na he grants favors sa mga miraculous tao. din. Miraculous. Marami nagpupunta rito. Pero dati kasi yung mga century-old na kwan, Images. nando sa isang pamilya sa Kapalangan, nandoon yun. Nilalabas lang yung kapag from 28 hanggang 30. So, susunduin doon ng 28, tapos magkakaroon ng fluvial procession, and then pagkatapos ng fluvial procession, ipapasok sa simbahan, and then hanggang yung araw ng Fiesta, 29, and then 30, ibabalik. So, meron din fluvial procession sa pagbabalik. Dahil itatawid doon sa kabila ng ilog kasi. Wow, sinasakay sa bangka. Meron pagoda talaga. Pagoda, Malaking pagoda na ano. Maraming salamat, Father. Yeah. At pwede po ninyong i-bless ang mga viewers natin for a good remainder of the Holy Week. So, una po, inimbitahan ko po kayo na dumalo dito sa simbahan ni Apong Iro sa Apalit ni St. Peter o San Pedro. Sana magkaroon kayo ng magandang karanasan, lalong-lalo na sa pagninilay sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon na siyang pinakabahagdan papunta sa ating kaligtasan. Welcome po kayo sa bayan ng Apalit, sa bayan ni Apong Iro, at sa bayan ng mga tao na nagmamahal kay Apong Iro. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula noon ay ipinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais protektahan ni Pedro si Jesus sa kanyang mga kalaban, ang mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Sila ang tinukoy ni Jesus na magpapadana sa kanya ng maraming hirap at papatay sa kanya. Nang dalhin ni Pedro si Jesus sa isang tabi at pinagsabihan, hindi niya matanggap na mamamatay si Jesus. Hindi rin gusto ni Pedro na ulit-ulitin ito ni Jesus at baka marinig ng ibang mga tao at madismaya kay Jesus at iwan siya ng kanyang maraming mga tagahanga. Sino nga ba naman ang papayag na matalo ang bida sa anumang storya? Kung mayroon mang dapat mangyari kay Jesus, iyon ay ang pagtatagumpay. Sa isip ng mga Hudyo, ang Mesiyas o tagapagligtas ay darating bilang isang misteryosong nilalang. Darating siya na malakas, mabangis, matipuno, mayaman. Kaya't hindi matanggap ni Pedro ang sinasabi ni Jesus na pagpapakasakit at pagkamatay.
Taliwas iyon sa inaasahan nilang lahat. Tinawag ni Jesus si Pedro na Satanas dahil hinahadlagan ni Pedro ang plano ng Diyos Ama. Ang pagliligtas na kakamtin ni Jesus ay sa pamamagitan ng pagsuko sa kalooban ng Ama at hindi paggiit sa sariling kagustuhan. Tutuparin ni Jesus ang plano ng Ama at hindi kailanman ipipilit ni Jesus ang tanging gusto lamang niya. Kung tutuusin, maraming paraan si Jesus para iwasan ang krus. Maaari sana siyang nanahimik at patuloy na lamang na gumawa ng mabuti. Ngunit hindi iyon ang nakita niyang plano ng Ama para sa sanlibutan. Kaya't kahit tigmak ng dugo ang daan ng Kalbaryo at kahit nagkakanlong ang madilim na ulap ng kamatayan, buong tiwala iyong hinarap ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, Eucharistikong Panginoon, pinasasalamatan at pinupuri ko ang iyong maamong puso na naghatid sa iyo upang ialay ang iyong buhay para sa akin. Ang iyong dugo, ang iyong mga sugat, ang mga tinik, ang krus, ang iyong nakatungong ulo ay nagsasabi sa aking puso, walang umiibig ng higit pa sa isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa iniibig. Namatay ang pastol upang magbigay ng buhay para sa mga tupa. Ako rin ay nagdanais na gugulin ang aking buhay para sa iyo. Loobin mo na sa tuwina, sa lahat ng lugar, at sa lahat ng bagay ay gawin akong kasangkapan para sa higit mong kaluwalhatian at upang palagi kong ulitin, matupad ang iyong kalooban. Pagningasin mo ang aking puso ng banal na pag-ibig para sa iyo at para sa mga kaluluwa. Magiliw na puso ng aking Jesus, tulungan mo akong lalo pang ibigin ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating bisita iglesia, narito po tayo ngayon sa Santo Rosario Parish sa Angeles City. Brother Jeff! Hello po, Father. Ako, nakarating. God bless Welcome you. po. Salamat, nakarating din kami. Kumusta po ang biyahe, Okay Father? naman. Oh, very peaceful. Apo. Welcome. Welcome po sa aming Pisamon na Oo nga, ang ganda-ganda. Talagang Holy Week na kayo. Napansin ko, Brother Jeff, doon sa entrance ng simbahan, may parang alkansya doon, no? Na merong shelter the homeless, food for the hungry. Works of Mercy. Ano yun? Tungkol saan yun? Yun po yung sa aming alkansya sa Quaresma. Because Ang Holy Rosary Parish ay matatagpuan sa puso ng Angeles City sa Pampanga. Kilala ito ng mga lokal bilang Pisambang Maragul o Big Church at isa sa mga pinakakilalang pook simbahan sa rehiyon. Itinatag ang parokya noong Oktubre 18, 1877 ng Angeles sa pangunguna ni Don Mariano V. Henson na itinayo ito mula 1877 hanggang 1896 sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ang konstruksyon ng simbahan ay isinagawa ng mga Pilipino sa ilalim ng sapilitang polo y serbisyo o sapilitang paggawa kung saan ang mga lalaki ay inutusang magtrabaho ng walang bayad para sa mga proyekto ng simbahan at bayan. Ang simbahan ay inialay sa Mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario at opisyal na idinaos ang dedikasyon noong Pebrero 12, 1896. Ang arkitektura ng simbahan ay may impluensyang Romanesque Renaissance at may dalawang matatayog na kampanaryo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig nasira ang mga ito at ang gobyerno ng Pilipinas sa tulong ng mga Amerikano ay ang nagkumpuni ng istruktura na tinapos noong dekada 1940s. Bukod sa misa at debosyon, may kita rin ng mga bisita ang mga lumang daanan at kalye sa paligid na tahimik na saksi ng mahabang kasaysayan ng simbahan at ng bayan. Ang Holy Rosary Parish Church ay kinilala ng National Museum at ng isang National Historic Site ng National Commission for Culture and the Arts. Pagkilala sa kahalagahan nito sa sining, arkitektura,
kasaysayan ng bansa. At itong nakaraan, idineklara ito ni Pope Leo XIV bilang isang minor basilica, ang kauna-unang basilika ng Archdiocese ng San Fernando. Ang titulo ay ipinagkaloob sa bisa ng Dicastery for Divine Worship and Discipline of the Sacraments matapos isumite ng Archbishop Florentino Labarias ang petisyon, batay sa matibay na buhay liturhikal at debosyon sa mahal na Birheng Maria. Bilang pangunahing simbahan ng Angeles City, patuloy itong pinupuntahan ng mga deboto, lalo tuwing panahon ng Kwaresma at Semana Santa. Ang Holy Rosary Parish ay nananatiling buhay na pamana ng pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad. Dito po sa Pisamban, Maragol, kasama natin si Brother Jeff Buwan. At siya po ang magkukwento sa atin tungkol sa Santo Rosario Parish na malapit nang ideklara bilang isang minor basilica. Brother Jeff, magpakilala ka muna sa ating mga kasambuhay. Ay, magandang buhay po. Ako po si Brother Jeffrey Buwan. I'm currently the coordinator of the Parish Pastoral Council and the head of the Ministry and Service dito sa Holy Rosary Parish na soon will be minor basilica. Oo. Congratulations sa inyo, Thank you no? po, And thank it's the first in Pampanga, First I in heard. Pampanga po. Oo. Ito pong mga imahe dito sa atin, of course, nasa gitna ang ating Our Lady of the Rosary. Yes po. And then, pakilala nyo nga kami dun sa mga ibang images. Total, konti lang naman. Yes po. Sa retablo po, meron po tayong other 3 images. Yung sa pinakamataas na niche, yun po yung Holy Guardian Angel. Kasi nasa Angeles City po tayo. Ayun. So, Makes sense. Yeah po. Ang titular patron ng city is the Holy Guardian Angels. Angel. And we celebrate our feast day on October 2, the Feast of the Holy Guardian Angels. Yeah. And our founders, Don Angel Pantaleon de Miranda, Oh. sa kanya pinangalan. But since medyo modest, ayaw niyang masabi na sa kanya nakapangalan. Pag sinabi ninyong founder, ibig sabihin siya ang nagpatayo ng simbahan? Hindi naman. Sila po ang nag-clear ng Barrio Colyat. Originally, Colyatos under San Fernando. In 1796, nag-clear po sila ng forest ng Barangay Colyat. And this is part of that forest? Yes po. So yun yung pong aming Holy Guardian Sa Angel. taas. Apo. Dito naman, sa bandang kaliwa, kung Si harap. Saint Augustine po. Saint Augustine, the Because great originally, this church. was an Augustinian church. Augustinian. Yes. So mga Augustinian missionaries ang nagdala. Yes po. At sila din po yung nagpatayo ng simbahan. Sila na. Oo. And then sa bandang kanan naman, Sa kanan naman po is Pope Pius V. Pius Because V. of our devotion to the Holy Rosary, siya yung Pope during the Battle of Lepanto. Yeah. Oo. At kailan naman ang piyesta ng Our Lady of the Most Holy Rosary? Ang pagpe-fiesta po namin dito is the second Sunday of October, La Naval Fiesta. So, devotion po ng mga founders namin ang La Naval de Manila. So katulad yes sa po, La Naval magkasabay de po Manila. yung Kasabay. So, nakasunod din po sa pangalan ng patron namin is Santo Rosario La Naval de Angel. So maraming salamat, Brother Jeff. Thank you po, Father. At sana imbitahan mo yung ating mga kasambuhay na dumalaw dito sa inyong Yes po. simbahan na sooner ay magiging basilika na. Yes po. Oo. So, Imbitahan mo sila. Opo, dumalo po kayo dito sa aming Pisamban Maragul, ang tinatawag na malaking simbahan ng Angeles. No? Marami po kaming mga misa dito every Sunday. So, even daily, you can visit us. You also have the Blessed Sacrament open. And every Saturday, we have this devotion to Our Lady of the Most Holy Rosary. You can join us po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang si Jesus ay may ipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hati sa 4 na bahagi, isa sa bawat kawal. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaya't nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magpalabunutan tayo para malaman kung kanino ito mapupunta. Sa gayon, natupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at para sa aking damit sila'y nagpalabunutan.
Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahigpit ang kaugnayan ni Maria sa anak niyang si Jesus. 9 na buwan niyang dinala sa sinapupunan ng kanyang anak. Inalagaan niya ito habang lumalaki at kahit nagsimula na si Jesus sa kanyang buhay bilang mangangaral, kasama si Maria, katulad halimbawa sa kasalan sa Cana sa Galilea. Nang magsimula siyang magpakilala bilang anak ng Ama sa langit, umugong ang balita na nawawala sa katinuan si Jesus. Marahil, naging isang kahiyan si Jesus sa maraming tao. Sinundan siya ni Maria. Hangad niya sigurong sunduin ito para makakain, makaligo, at makapagpahinga. Ngunit nagtanong si Jesus, "Sino ang aking ina? Sino ang mga kapatid ko?" Sila ay yung naghahanap at tumutupad sa salita ng Diyos. Nagtama ang mga mata ng mag-ina sa daan patungo sa Kalbaryo. Alam ni Maria ang matinding galit ng mga eskriba at pariseyo laban kay Jesus. Nakipagsabuatan sila sa imperyo ng Roma, kaya't ipinapasan kay Jesus ang krus bilang parusa. Ngunit alam din ni Maria na mahal si Jesus ng taong bayan na tinulungan niya sa iba't ibang pagkakataon. Lahat ng ginawa niya ay pawang mabuti. Namangha ang madla sa mga himala ni Jesus. Humanga sila sa kanyang pangangaral. Ibang-iba yon sa pangangaral ng mga rabay ng Hudyo. Ngunit ang taong bayan na minsang humanga kay Jesus ay siya ring sumigaw na ipako si Jesus sa krus. Maraming dahilan para masuklam si Maria at mapuot sa mga taong naroon sa Kalbaryo. Wala silang mga utang na loob at mabilis bumalimbing. Maaari din sana siyang nagalit sa imperyo ng Roma o sa mga lider pang relihiyon mula sa Jerusalem. Ngunit sa banal na aklat, walang anumang indikasyon na naging mapait ang disposisyon ni Maria. Sa halip, nanatili siyang humihibik para sa anak niyang si Jesus at tila sinasaluhan si Jesus sa pagtanggap ng pasakit habang sinamahan ni Maria ang kanyang anak sa paanan ng krus. Naroon si Maria sa lugar ng malaking kahihiyan. Tinutuya ng mga sundalo si Jesus, pinagsugalan pa ang kanyang damit. Hindi natinag si Maria at nanatili sa paanan ng krus. Ang pananatili niya roon ay makapangyarihang larawan ng mag-ina na may isang kalooban dahil ang puso ni Jesus at ang puso ni Maria ay tila kapwa tumitibok ng sabay. Ang pinagdudusahan at minamahal ni Jesus ay siya ring pinagdudusahan at minamahal ni Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, Eucharistikong Panginoon, pinasasalamatan at pinupuri ko ang iyong pinakamahabaging puso para sa pagkakaloob sa amin ng mahal na Birheng Maria bilang aming ina, guro at reyna. Habang ikaw ay nakapako sa krus, inihabilin mo kaming lahat sa kanyang mga kamay. Pinagkalooban mo siya ng dakilang puso, malawak na karunungan at napakatinding kapangyarihan. Makilala nawa siya ng lahat ng tao, ibigin siya, manalangin sa kanya. Hayaan nawa ng lahat na ang kanilang mga sarili ay maakay niya papalapit sa iyo, tagapagligtas ng mundo. Inilalagay ko ang aking sarili sa kanyang mga kamay, katulad ng ginawa mo. Kasama niya, nais kong mabuhay ngayon
sa oras ng aking kamatayan at magpasawalang hanggan. Magilaw na puso ng aking Jesus, tulungan mo akong lalo pang ibigin ka. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon, ipapakita po sa atin ni Aching Lilian ang paggawa ng San Nicolas Cookies. Aching, maraming salamat po muli sa pagtanggap sa amin dito sa Kusinang Matuwa. Welcome po kayo. Ang recipe po natin ngayon ay medyo moderate na modify ko po ng konti. Pero during those days, wala pong sukat-sukat kasi wala naman po silang measuring devices. So ito po, for the ingredients po, meron tayong 4 to 6 egg yolks na lang kasi binibili na natin yung iklog. During those days, maraming iklog, hindi na binibilang. Tinatapon lang. Fall in line in that church, bibigyan ka ng marami, nakismile pa yung pare. Eh ngayon, pumunta ka sa simbahan, maghingi ka. Nakasimangot na siguro. Kayo magalit. Joke lang po. Meron na tayong 4 to 6 egg yolks, half cup of butter or margarine, tapos po 1 cup of sugar, 2 cups of cornstarch, half cup of oil, half cup of gata, ay oil po ito, half cup, gata, half cup din, baking powder. Yun lang pong paghalu-haluin mo. Tsaka po yung third class flour. Flour. Apa. Harina. Kung wala kayong third class, you can make your own third class. Paano? 700 grams po ang all-purpose, 300 grams po ang cornstarch mix third class, tercera. Akala ko gusto ng Kapampangan ng first class. Bakit naging... Patigas po yun sa Nicolas. Kaya po parang kailangan tumigas kinagat siya. mo po siya, it melts in the mouth kasi po, tercera po, third class okay. po. So ito pong recipe natin, wala pong rule yan. Basta ilalagay mo po lahat siya ng itito. Opo. Tapos sa nagugas ka ng kamay, wala naman po nakakakita. Pwede mo pong ganyanin. Tansyahan na lang. Diyak po yun. Pero tayo po ngayon, dahil maraming po makitingin sa atin, lagay po tayo ng ano. Ang una natin po ang ating mantikilya. Mantikilya. Apa, yung margarine. Pag dinala mo na ako among sa ibang bansa, I will pronounce this margarine. Margarine. Siyempre, dinala mo na ako sa ibang bansa. Pero sa Espanya, mantikilya. Mantikilya. Mantikilya pa rin. Pag dinala mo sa Spain, mantikilya. Spain pa rin. Apo. Ito po ang, Sugar. brown? Apo, yung DV tawag nila. Apo. Kasi po, para yung... Parang brown and white, magkahalo. Kung puti po ang gamitin mo, maputla yung ano. Kasi hindi po tayo napupud coloring eh. Isang cup po yan. Isang cup. Apo. Tapos po ang ating egg yolk. Egg yolk. 4 to 6 po. Mas maganda, lagyan mo ng konting white. Parang binder po yung white. Para hindi siya mabiyak. Apo. Ito po ay Baking powder po. baking Kasi powder. gumamit po tayo ng flour, kaya po may baking powder. Half cup po ang ating gata. Half cup ang gata. Coco Mama, kung ano gusto mong ano. Coco Mama. O kaya yung fresh. Kami po fresh ang ginagamit namin. Yan, ang ganda-ganda na. Pwede ko na Lagyan to. ko na ng cornstarch. Wow, halo-halo. Ngayon po may brush na sila eh. Brush. Hindi na ginaganyan. Tayo makaluma. Ito po muna yung gawin natin. No? Yan. So, lagyan na naman natin ng oil, konti, para hindi po didikit. Aba, hindi titikit. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pipress mo gano'n. And then, middle up, Middle up. middle down. Di ba? Sasayaw kang ganyan. Sasayo ko yung gano'n. Middle up, middle down. And then po, tahimik po yung kusina nila. Hindi naman po kailangan gagawin. Kaya lang po, just to break the silence of the kitchen. Pero hindi man kailangan yun eh. Ginaganyan lang nila. Ginaganyan nila. Apa. Ayan po. Wow! Yan, ang linaw-linaw, oh. Linaw-linaw. Para walang sobra. Ganyan. Ay, ang galing. Iwari ko. Sorry po, San Nicolas. Saint Nicholas.
Yan. Sa St. Paul naman. Kailangan may molde kami ni St. Paul. Ibigyan po ninyo ako ng estampita para Oo. magawa ko kayo. Acheng Bernadette, magandang araw po. Welcome po ako. God bless you. Mabuti naman po, maayos kami nakarating. Saan po yung imahe ni Apo Mamakalulu? Saan nakalagay? Nakalagay po yung Apong Mama Kalulu doon po sa likod ng sa likod po ng Altar. altar. Oo. And then po yung mga tao po may entrance po at exit. Ang Archdiocesan Shrine of Apong Mamakalulu sa Angeles, Pampanga ay isang dambana ng malalim na debosyon sa Apong Mamakalulu o isang imahe ni Kristo bilang Santo Sepulcro o Santo Entierro. Ang debosyon ng Apong Mamakalulu ay nagsimula noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Ang pagkalikha ng isang imahe ng Santo Entierro na inukit ni Buenaventura, isang pamosong eskultor, ang naging sentro ng debosyon sa pamayanan at nooy unang itinago sa maliit na kapilya sa kanilang pagmamay-ari. Mula rito lumago ang pananampalataya ng mga taga-Angeles at mga karatig na lugar sa imahe ng Apong Mamakalulu. Sa loob ng panahon nagkaroon ng mga kontrobersya tungkol sa pag-aalaga at pagmamay-ari ng imahe. Dahil dito ipinagbawal ang mga misa sa lugar mula 1933 hanggang 1984 at muli noong 1985 dahil sa mga hidwaan sa pamamahala. Noong 2010, pinawi ni Archbishop Pasiano Aniceto ang pagbawal at kinilala ang debosyon at suporta ng pamayanan. Kaya't noong Marso 25, 2012, idineklara ang lugar bilang Archdiocesan Shrine of Apong Mamakalulu sa bisa ng rekomendasyon ni Auxiliary Bishop Pablo Virgilio David. Tinawag din ito ni Archbishop Aniceto bilang Terra Santa of Pampanga, isang espiritual na tahanan ng habag at pag-asa na kahalintulad ng Holy Sepulchre sa Jerusalem. Bawat Biyernes, lalo na tuwing huling Biyernes ng Oktubre, libu-libong deboto mula sa Pampanga at iba pang bahagi ng Luzon ang nagtitipon-tipon upang sumamba at manalangin sa imahe ng Apong Mamakalulu, isang imahe ng Panginoong nagbigay ng kahabagan sa katawang walang buhay, simbolo ng kanyang sakripisyo at pagmamahal sa sangkatauhan. Ang pista ng Apong Mamakalulu ay kinilala rin bilang Piyesta ng Apo na pinagdiriwang tuwing huling Biyernes ng Oktubre bilang bahagi ng Fiestang Kulyat sa Angeles City, Pampanga. Ang shrine ay hindi lamang lugar ng debosyon, ito rin ay tanda ng matibay na pananampalataya ng mga Kapampangan. Kaya hinahalina hindi lamang ng kasaysayan ng imaheng banal, kundi ng pag-asa at habag na patuloy na pinaniniwalaan ng maraming mananampalataya. Nakarating na po tayo ngayon sa shrine ng Apong Mamakalulu dito po sa Angeles City. At kasama po natin ngayon ang isa sa mga miyembro ng lector and commentator group dito po sa ating chapel or shrine. Walang iba po kundi si Sister Bernadette Enriquez. Para po sa mga hindi nakakakilala kay Apo Mamakalulu, bigyan po ninyo kami ng ideya. Sino po siya? Paano po nagsimula itong debosyon na ito? At balita ko po, itong lugar na ito ang tinatawag na Quiapo ng Pampanga. Totoo po ba yun? Opo, Father. Actually po, ang Apong Mamakalulu Shrine ay nagsimula po ito ng 2010. 2010. Nagbukas po ito at nagkamisa po ang lugar namin dito sa Lourdes Sur. At ang mga tao po, unang misa po namin ay si Bishop Ambu po ang nag-preside ng misa. At ang lahat po ng mga tao dito ay naging masaya at ang nakabalita po ay nagsipagpunta po dito para
saksihan ang unang misa po ng Apo's Chapel pa po ito noon. Bago po tayo magpatuloy, ano po ang kahulugan ng Apo Mama Kalulu? Apong Mama Kalulu, merciful, mapamakalulo sa mga So the merciful Lord. The merciful Lord, nagbibigay po ng mga lahat po ng Blessings. blessing at ang lahat po ng kanilang hinihingi. The na Lord who bestows His bestows mercy. mercy to the Yan. people. Para lang po sa mga hindi hindi kapampangan, kapampangan, no? opo. Para malaman nila. Mula po nang naitayo ito, 2010 lang yung unang misa. Pero hindi po ba dati ay sabi nyo naitayo na ito, tapos walang misa sa loob ng 25 years. Opo. So, bago po mag 25 years, nagkaroon ng misa nung una. Alam ko po, Hindi pa siya nagkamisa, shrine. hindi pa po shrine. Oo. And then po, nasara nga po ito. And then po, for 25 years, walang misa dito. Nagbibisit lang po yung mga tao. Oo. So, nagbukas po ng 2010, nagkamisa na po every Friday po. So, Pero 25 years na sarap po ito, sige pa rin ang punta ng tao na nagdarasal lang. nagdarasal lang Nagdarasal, po. walang misa. Wala po. Oo. Hindi sinukuan ng mga tao. Tao po. Dahil alam nilang hindi sila sinusukuan ni ng Apo, Mama no? Kalulu. Mama Kalulu. Sa- Pero ang Apo, Mama Kalulu po ay hindi Jesus Nazareno na gagaya ng sa Quiapo. Ito po ay Nakahiga. Santo na Entierro. Oo. So, paano po kayo nakaka-relate sa isang patay? Patay yung Opo. Jesus, no? Opo. Nagdadasal kayo sa kanya. Paano po kayo nananalangin sa kanya? Siyempre po, hindi naman namin iniisip ang napatay siya kasi po lahat po ng hinihiling namin, mga intention namin, nasasagot. At ang mga tao po, ang nagpapatunay na sila, kaya nagpupunta dito, kahit sa hapis lamang po ni Apo, para po silang gumagaling. At mga hinihingi nila ay ano po nila na gigib ng Apo Naibibigay. yung lahat po ng Kasi alam naman natin sa pananampalataya, itong namatay na si Jesus, muling nabuhay. buhay. Opo, ganun Kaya lang. kung dala-dala nila ang karanasan ng kamatayan, Opo. pagkabigo, sakit, alam nila na ibibigay yung muling Lahat pagkabuhay. Opo. So, marami pong salamat at imbitahan po ninyo yung ating mga kasambuhay na mag-pilgrimage dito dahil ito ang shrine na maraming answered prayers. Mga kadiboto po, inaanyayahan po namin kayo na magpasyal dito po sa Apo's Shrine para po makita naman po ninyo kung papaano po magmilagro ang aming Apong Mama Kalulu na nagbibigay ng lunas sa mga problema nila at yung may karandaman po, nalulunasan din po ni Apo. Sana po makapagpasyal kayo, lalo po yung mga nagpipilgrimage. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang papagpasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kung upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pagpepenitensya natin sa panahon ng Kwaresma, dinidisiplina natin ang ating sarili. Nagsisisi tayo sa mga kasalanan, tumatalikod tayo sa pag-iisip at paggawa ng masama,
at pinag-iibayo natin ang paggawa ng kabutihan tungo sa ating kapwa. Sinisikap natin gawin ang lahat ng ito dahil nais nating sundan ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo at ibig din nating tumalima sa kanyang mga itinuturo sa atin. Habang sinasabi niya sa kanyang mga apostol ang sasapitin niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, nagtalo-talo naman sila kung sino sa kanila ang higit na dakila sa lahat. Bago pa man ipako si Jesus sa krus, sinaktan na ng mga apostol ang kalooban ni Jesus. Nagsasalita siya tungkol sa dakilang pag-aalay niya ng buhay sa krus habang nahati ang grupo. 10 laban sa 2 dahil sa pansarili nilang ambisyon at pagmamataas. Dahil iniibig sila ni Jesus, isinantabi niya ang sarili niyang damdamin at matiyagan niyang tinuruan ang mga apostol ng tunay na diwa ng pagiging dakila. Hindi nagiging dakila ang tao kung nahihigitan niya o nalalamangan ang kanyang kapwa. Tunay na dakila ang isang tao, ayon kay Jesus, kung natututo siyang maging mapagkumbaba at nakahandang ilaan ang sarili sa pagtulong o paglilingkod sa kapwa. Sa Biyernes Santo, makikita natin ang sukdulan ng ginawang pagmamahal ni Jesus sa tao. Humantong ito sa pagsasakripisyo niya ng sarili niyang buhay sa krus. Kung babalikan natin ang buhay ni Jesus, makikita natin na lahat ng pagtulong niya sa tao, maging pangangaral, pagpapagaling sa may sakit, pagpapakain sa madla, pagtaboy sa demonyo, pagbuhay sa mga patay, lahat ng ito ay may kalakip na sakripisyo sa bahagi ni Jesus. Ang pag-aalay ng sarili sa krus ay akmang-akma bilang paglalagom o pagbubuo sa nauna ng pag-aalay na ginawa ni Jesus. Dahil ang kanyang pag-aalay ay bunsod ng kanyang pag-ibig sa Ama at sa mga taong ipinagkatiwala sa Kanya, sadyang kinalugdan ang lahat ng kanyang pag-aalay dahil bunga ang lahat ng kanyang dakilang pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, Eucharistikong Panginoon, pinasasalamatan at pinupuri ko ang iyong kabanal-banalang puso para sa pagtawag sa pagtatalaga sa buhay relihiyoso. Katulad ng sa langit, sa lupa rin ay maraming malalaking bahay. Pinili mo ang iyong mga karapat-dapat na anak. Tinawag mo sila na maging ganap ayon sa Ebanghelyo. Ginawa mo kanilang huwaran ang iyong sarili, kanilang tulong at kanilang gantimpala. Banal na puso, paramihin mo ang mga tinatawag na maging relihiyoso. Palakasin mo sila sa tapat na pagtupad sa kanilang mga sinumpaan. Sila nawa ang maging pinakamahalimuyak na punpon ng bulaklak sa simbahan. Maging mga kaluluwa nawa sila na magbibigay ng kaaliwan sa iyo, na nananalangin at kumikilos para sa iyong ikalululuhati sa bawat apostolado. Magiliw na puso ng aking Jesus, tulungan mo akong lalo pang ibigin ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat mga kasambuhay sa pakikilahok sa ating taunang Bisita Iglesia na handog sa atin ng Society of St. Paul. Naway maging makabuluhan ang ating paglalakbay, pagninilay at pagdarasal dito sa Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Pinasasalamatan rin natin ang mga parokya, gayon din ang kanilang mga kura-paroko, ang kanilang mga parochial vicars na bukas palad tayong sinamahan sa ating Bisita Iglesia upang lalong mapalalim ang ating pananalangin at pagninilay. Gayun din, lubos ang ating pasasalamat sa lahat ng nagbahagi ng kanilang kwento ng pananampalataya at pagmamahal. Naway ang mga kwentong inyong ibinahagi ay maging inspirasyon sa bawat isa upang patuloy na mabuhay na puno ng pag-asa. Baunin nawa ninyo ang biyayang bunga ng ating pananalangin kay Jesus sa Eucharistia ngayong Semana Santa. Muli ako po si Father Paul Marquez, SSP, kasama ang mga priests at brothers
ng Society of St. Paul, pagpalain nawa tayo ng poong may kapal, doing all for the gospel.